ang pagpili ng ating Panginoong Jesucristo sa 12 apostoles. Ito po ang naging mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon in Luke chapter 6 verse 6 to 13, na kung saan ito po ay patungkol sa pagpili ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang 12 apostoles. At kung makikita po natin, mayroon pong napakahalagang mensahe ng Ebanghelyo na ito, na kung saan sa gospel nga po ito ay umakyat po ang ating Panginoong Jesucristo sa bundok upang manalangin at panalangin ng magdamaga, at pagkatapos po nito ay bumaba siya at agad na siyang pumili ng 12 apostoles. Pagkatapos nun ay nagpagaling na siya ng mga may sakit, na kung saan ay hinangaan siya ng maraming tao, at kahit mahipo man lang siya, dahil nga sa kapangyarihan na nanggagaling sa kanya sa pagpapagaling ng mga may sakit. So dito nga po mga kapatid, may tatlong mensahe po na ipinapahiwatig ang gospel natin ngayon in Luke chapter 6, na tumutukoy po sa una, ang pag-involve ng panalangin sa bawat desisyon na ating ginagawa. Kung makikita po natin sa gospel natin ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo, bago po siya pumili ng 12 apostoles, ay magdamagan siya munang nanalangin sa Diyos. Umakyat sa bundok at magdamagan siya nanalangin, na pagkatapos po nito ay pumili siya ng 12 apostoles. Ito po ay nag-iikayat sa ating mga kapatid na sa bawat desisyon po na ating ginagawa, dapat nating huwag kaligtaan ang manalangin sa Diyos. Dahil madalas po ito nakakalimutan po natin, na every time gagawa po tayo ng mga desisyon, hindi po natin muna hinihingi yung gabay ng Diyos, hindi muna natin hinihingi kung ano bang nais ng Diyos para sa atin, at agad-agad lamang tayo gumagawa ng desisyon. Dito po sa Ebanghelyo, ipinapakita po ng ating Panginoong Jesucristo ang paraan kung paano ba dapat tayo gumawa ng desisyon, na kung saan bago po nito ay nanalangin muna siya sa Diyos ng magdamagan. So ito nga mga kapatid ay nag-iikayat din sa atin na every time gumawa tayo ng desisyon, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bago siya pumili ng 12 apostoles ay magdamagan siya munang nanalangin. Kaya napakaganda po na sa bawat desisyon na ating ginagawa, sa bawat aksyon na ating ginagawa sa buhay, dapat natin i-involve ang Diyos sa pamamagitan po ng pagtawag sa Kanya, sa paghingi sa Kanya ng tulong, sa pamamagitan po ng panalangin. Prayer is very powerful po para sa paggabay sa atin na hindi magkamali sa mga desisyon na ating ginagawa. Tandaan po natin ito mga kapatid, tayo mismo mga tao, marahil po every time nagagawa tayo ng mga desisyon, ay marahil ito'y magkamali, marahil ito po'y hahantong sa atin sa hindi magandang resulta. Pero tandaan natin, kapag hinihingi natin ang desisyon natin sa pamamagitan po ng panalangin, paghingi ng tulong sa Diyos, na gabayan tayo ng Diyos sa ating mga desisyon, tulungan tayo na ang ating desisyon na ito ay para sa ikabubuti ng lahat, ang ating desisyon na ito ay para sa ikabubuti natin, ay naku po, gagabayan tayo ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos, at ang mga desisyon po natin sa buhay ay makakatulong talaga at makakabuti talaga para sa atin. Kung titingnan nga po natin, wala pong mali sa pagpili ng ating Panginoong Jesucristo sa 12 apostoles. Diba? So, lahat po dito ay nakita ng Diyos ang kabutihan sa bawat isa sa kanila. Lahat po sa 12 apostoles ay nakitaan niya ng mahalagang papel para sa kanyang misyon dito sa lupa. Pero bakit may isang Judas? Bakit kaya may isang Judas pa rin na nakalusot? Kagaya po ni Judas Iscariote, na isa pa rin sa 12 apostoles na pinili ng Diyos, na siyang nagtaksil sa kanya, na siyang nagkanulo sa kanya upang madakip po ng mga makapangyarihan. Now, may mali po ba sa desisyon ng ating Panginoong Jesucristo kahit na humingi siya sa Diyos ng tulong, ng panalangin upang makapili siya ng 12 apostoles? Wala po mga kapatid, dahil again, nakikitaan po tayo ng Diyos, lahat po ng tao ay nakikitaan ng Diyos ng kabutihan. Wala pong mali, wala pong masama sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Wala pong masama sa lahat ng mga pinili ng Diyos.
no, where in fact sa pasimula ay lahat po'y mabuti, no, sa pasimula ay lahat po'y maganda. Ngunit saan po ba humahantong, no, yung kasamaan? Saan po ba nag-uugat yung kasamaan? Well, kung makikita po natin sa buong salaysay, no, ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, kasama po ang mga apostoles, bago po siya naipako sa krus, bago siya na ipagkanulo, no, sa mga makapangyarihan, sa mga Hudyo. Naku po, si Judas Iscariote, again, no, ay isa po sa mga naging dahilan kung bakit ito na isagawa. Dahil mismo sa kanyang puso, nandiyan na mismo, no, ang pagiging sakim, no, ang pagiging paghangad, no, sa yaman. Kung kaya wala naman pong mali, no, sa mga desisyon ng Diyos, lalong-lalo na sa pagpili ng 12 apostoles. Ngunit itong si Judas Iscariote ay sa kanyang sarili mismo, no, ay naging masama dahil mismo sa kanyang paghahangad, no, sa nais, no, na makakamit ng salapi. So diyan po mismo pumapasok na ang greed, no? Diyan na po pumapasok yung tinatawag natin na pagiging sakim sa pera. So hindi po nagkakamali ang Diyos sa pagpili po sa bawat isa sa atin, dahil lahat po tayo ay nakikitaan ng Diyos ng kabutihan. Ngunit dahil mismo sa ating sariling kahinaan, no, sa ating pagiging tao, sa ating mismong pagiging weak, no, sa ating pananampalataya, diyan po tayo nahuhulog, no, sa paggawa ng masama. Nakagaya po ni Judas Iscariote, although pinili po siya ng Diyos, isa sa mga pinili ng Diyos sa 12 apostoles, pero again, no, naglihis ng landas, nagiba ng landas, at nagpadala mismo, no, sa kasamaan, no, sa panghihikayat sa kanya ng dyablo upang gumawa ng hindi maganda sa ating Panginoong Jesucristo. So tandaan po natin, mga kapatid, no, tayo rin mismo ang naglalagay sa ating sarili sa kapahamakan sa tuwing gumagawa po tayo ng kasamaan, no, sa tuwing again, no, inaasa po natin ang ating mga ginagawa, ang ating mga aksyon, ang ating mga desisyon sa sarili nating kalakasan, no, sa sarili nating kakayanan. At dito nga po, no, pinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang nararapat na maging buhay po natin, no, sa tuwing gumagawa po tayo ng desisyon. Kagaya nga po na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, bago siya pumili ng 12 apostoles, ay nanalangin siya muna sa bundok ng Magdamagan. Hindi po ito isang oras lang. Kung makikita po natin sa Gospel in Luke chapter 6, magdamagan siyang nanalangin sa bundok, at pagkatapos nun, no, ay pumili na siya ng 12 apostoles. So dito ipinapakita sa atin na every time gagawa po tayo ng desisyon, no, every time na magdedesisyon po tayo sa ating buhay, dapat unahin muna natin ang panalangin sa Diyos. Unahin muna natin na hingin, no, ang gabay ng Diyos. Unahin muna natin na tulungan tayo ng Diyos na ang desisyon na ating ginagawa, no, ay makakatulong sa atin, makakabuti sa atin, at makakabuti din sa ating kapaligiran, no, sa ating kapwa-tao. Yan po ang naging mali ni Judas Iscariote, no, na dahil po sa kanyang pagiging makasarili, na iniisip niya lamang na makalamang siya nang dahil sa magkakaroon siya ng salapi kapag ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Jesucristo, no, sa mga Hudyo, ay again, no, hindi niya isinali, no, yung Diyos mismo sa kanyang desisyon. Kaya sa pagkakataong ito, kung bakit po siya naglihis ng landas, kung bakit po siya napahamak, no, kung bakit po siya naging Judas, no, sa 12 apostoles, it's because sa kanyang sarili mismo na gumawa siya ng desisyon na hindi hiningi, no, ang tulong ng Diyos. Hindi hiningi, no, yung nais ng Diyos para sa kanya. Sa pagpili pa lang po ng ating Panginoong Jesucristo, no, sa kay Judas Iscariote na maging parte ng 12 apostoles, no, na maging parte ng kanyang 12 manggagawa, naku po, nakitaan na mismo ng opportunity, no, nakitaan na mismo ng Diyos mismo si Judas Iscariote na makakatulong sana, no, sa gawain ng pagpapalaganap ng magandang balita. Ngunit again, hindi po kasalanan ng Diyos kung bakit naglihis ng landas si Judas, nang dahil nga po sa kanyang sarili mismo, sa kanyang pagiging greed, no, sa kanyang pagiging sakim sa pera,
ay ito pong naging rason, no, upang mapahamak siya. Ito pong naging rason upang maglihis ng landas. Kaya mga kapatid, no, ito po ay paalala sa atin. Maaari po tayong magkamali sa mga desisyon na ating ginagawa kapag hindi po natin ginagawa muna ang panalangin. Hindi po natin ginagawa muna ang paghingi ng tulong sa Diyos every time gagawa tayo ng mga desisyon. Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, no, na hanggang sa huli, nandyan po ang 12 apostoles, no, sa kanyang misyon, no, sinama sa kanyang misyon, at bawat isa sa kanila no, ay may mga kakayanan at may mga obligasyon na inatas ang Diyos, maliban na lang po sa kay Judas Iscariote. So ang pagpili po ng 12 apostoles ng Diyos ay no, ginawa niya sa pamamagitan po ng panalangin, which is nakatulong sa kanya, no, sa pagtupad ng kanyang misyon dito sa lupa. Where in fact, even Judas Iscariote naging parte din po, no, ng misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Dahil sa kanyang pagkanulo, no, sa ating Panginoong Jesucristo, sa mga makapangyarihan, sa mga Hudyo, ito po, no, ang naging rason upang maipako siya sa krus, no? Madalas nga po naging tanong, paano po kung walang Judas Iscariote, no? Paano po kung walang nagkanulo? Paano kung hindi nagtaksil po si Judas Iscariote? Matutuloy pa ba ang pagpapako sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay, no, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan? Yes, dahil no, mga kapatid, may plano po ang Diyos, no, para sa ating kaligtasan, at lahat po ito ay nakatagna na, no? Lahat po ito ay kumbaga naka-schedule na, no, lahat ng mga pangyayari, ang lahat ng mga mangyayari, no? Sinasabi nga po, di ba, sa Ecclesiastes, na lahat ng mga nangyayari sa mundong ito ay may oras. Kung kaya, kahit na sabihin na natin, hindi po magtaksil, no, si Judas Iscariote, na may paraan pa rin ang Diyos, no, para maisagawa at maisakatuparan ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Because again, that is necessary, no, para sa ating kaligtasan. Dahil kung matatandaan po natin, di po ba, no, sa sinasabi nga po sa aklat na sinulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo, na yung mga alay ng mga hayop, dugo ng hayop ay hindi na makakapawi ng ating mga kasalanan. Hindi na ito sasapat. Yan po naging kaparaanan sa Old Testament, na yung mga dugo ng hayop ay naging kaparaanan noon upang mapawi tayo, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit dumating po ang panahon na hindi na kayang pawiin ng mga dugo ng hayop, yung pagsasakripisyo ng hayop, sa pagpapawi po ng ating mga kasalanan. At ano po ang naging solusyon dito? Dahil sa hindi na sasapat ang dugo ng hayop, dugo na ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang inalay upang tayo po ay maligtas sa ating kasalanan. Kung makikita po natin, yan po ay kailangan talaga na mangyari upang matulungan tayo at mapawi tayo sa ating sa epekto ng kasalanan na ating nagawa, no, which is death. Kung kaya sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay, no, dito po na isakatuparan, no, ang plano ng Diyos ng kaligtasan para sa atin. So lahat po ay nangyayari according po sa plano ng Diyos. Kung kaya, it is very very important na every time gagawa tayo ng mga desisyon, manalangin muna tayo sa Diyos, no? Hingin po natin ang tulong ng Diyos. Ano ba ang kanyang plano para sa ating buhay? Ano ba ang nais ng Diyos para sa ating buhay? Dapat gabayan tayo ng Diyos, dapat tulungan tayo ng Diyos sa desisyon na ating gagawin, dahil again, ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano pang makakabuti sa atin. Di po ba? Sa sulat nga po ni Jeremiah, parati po natin yung ginagamit, na ang Diyos ay nakakaalam, no, ng makakabuti sa atin at hindi makakasama sa atin. So why not rely, no, on God? Why not put your trust to the Lord, no? At alam naman po natin na makakapagbigay po sa atin, no, ng kabutihan sa ating buhay, no, ng kagandahan sa ating buhay. So kung kaya napakahalaga po ang panalangin every time nagagawa po tayo ng mga desisyon sa ating buhay. Nakagaya po na sa Ebanghelyo in Luke chapter 6 na pinakita po ng ating Panginoong Jesucristo, ang nararapat na gawin, no, na every time bago siya gumawa ng desisyon, nanalangin muna sa Diyos bago siya pumili ng 12 apostoles.
And with that, na sa katuparan po ang kanyang misyon dito sa lupa, na ipalaganap po ang kanyang mensahe dito sa lupa. At dito po, no, ipinapakita sa atin na tayo din mismo, na kapag gagawa tayo ng desisyon sa ating buhay, ay dapat natin iasa sa Diyos, ipanalangin sa Diyos. Yan po mga kapatid, no, ang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. Napakagandang mensahe na pumupukaw din po sa bawat isa sa atin sa mga nararapat nating gawin sa buhay, no? Lalong-lalo na sa mga desisyon na ating ginagawa. So dito din po sa Ebanghelyo, again, no, pumili po ang ating Panginoong Jesucristo ng 12 apostoles. Isa rin po sa mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon ay, again, no, na tayo mismo, lahat tayo ng mga pinili ng Diyos, no, ay may katungkulan mismo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, hindi lang po 12 apostoles ang tinawag ng Diyos. No, sa bawat isa po sa atin na bininyagan, no, sa lahat po sa atin ay na naging Kristiyano, lahat po tayo ay may obligasyon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Lahat po tayo, no, ay may responsibilidad sa bawat isa, because we are one body, no, iisang katawan tayo, iisang iglesia, we are all united, no, sa paglilingkod natin sa Diyos, no, sama-sama po tayo, at iisa lamang po ang ating layunin, to bring all souls to heaven. Yan po ang pinaka-intensyon ng simbahan. Bakit may simbahan? Bakit may iglesia? Yan po ang isa sa pinaka-intensyon talaga, na dalhin ang bawat kaluluwa, no, sa kaligtasan. At tayo po mismo ay may obligasyon sa bawat isa sa atin. Tulungan ang bawat isa na maligtas, no, sa papaanong paraan. Maraming paraan upang matulungan natin ang ating kapwa-tao. Hindi lamang po sa pag-preach, no, sa pagpapakita din, no, ng okay, maganda at nararapat na isabuhay natin bilang isang Kristiyano, no, sa mundong ito. So yan po mga kapatid, tayong lahat ay tinawag din ng Diyos. Hindi lang po ang 12 apostoles. Tayo din po ay binigyan ng Diyos, no, ng responsibilidad sa pagpapalaganap po ng magandang balita, sa pagpapalaganap po ng Ebanghelyo. Huwag po nating sabihin na yan ay obligasyon lamang ng mga apostoles, no? Yan ay obligasyon lamang ng mga kaparian. Yan ay obligasyon lamang, no, ng mga may katungkulan sa simbahan. Pero dapat nating tandaan mga kapatid, no, dahil tayo po ay bininyagang Katoliko, kung ating susuriin po in the Catechism of the Catholic Church, obligasyon talaga natin ang pagpapalaganap din, no, ng magandang balita. That is part of our obligation, our responsibility, no, as a baptized Catholic. Huwag po natin yan kalimutan at huwag po natin yan again, no, ipasawalang bahala. Dahil sa huli, tatanungin pa rin tayo ng Diyos. We are all anointed, no, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, no, lalong-lalo na sa ating sariling pamilya. At kung hindi natin ito nagampanan, maaaring i-question tayo ng Diyos, no, sa huling panahon. Nagampanan ba natin ang tungkulin na kanyang inatas? Di po ba? Masama po at nakakalungkot kung sa tatlong miyembro ng iyong pamilya, sa tatlong anak mo, no, kung isa kang magulang, ang isa ay napunta sa langit, ang isa ay napunta sa purgatorio, ang isa ay napunta sa impyerno. Ako po, malaking question po yan, no, sa atin, no, kapag tayo na mismo ay nakaharap mismo sa Diyos. Bakit yung isa ay napunta sa impyerno? Marahil isa po yan sa magiging tanong sa atin kapag ipinasawalang bahala po natin ang ating obligasyon, no, sa pagpapalaganap, sa pagtuturo ng Ebanghelyo, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Bakit kaya humantong sa ganong sitwasyon? Bakit kaya may isa pa rin, no, na naglihis ng landas? So, ito po ay isang hamon din po sa atin na dapat gampanan talaga natin ang ating obligasyon. No, lalong-lalo na po sa mga magulang, ang pagturo ng tama sa mga anak. Huwag po nating iasa sa gadget, no? Huwag po nating iasa sa ibang tao, sa mga yaya, no? Kung may mga katulong man kayo, huwag po nating iasa. Dahil bilang isang magulang, responsibilidad po natin na turuan talaga at hubugin ang ating mga anak sa nararapat na buhay bilang isang Kristiyano. Huwag po nating iasa sa iba. Because at the end of the day, tayo pa rin po ang kikwestiyonin ng Diyos kung bakit
naglihis ng landas ang isa sa mga anak mo nang dahil mismo yan sa kawalan, no, ng maayos na paggabay sa kanya, pagtuturo sa kanya, no, ng buhay bilang isang tunay na Kristiyano. Yan po mga kapatid ang responsibilidad ng bawat isa. Yan po ay isang hamon po sa bawat isa sa atin na dapat isa buhay po natin, no, bilang isang Kristiyano. Tayo po ay bininyagang Katoliko, no, at sa pasimula, no, ng pagbibinyag sa atin ay may responsibilidad na po tayo. Kaya huwag po nating sabihin na obligasyon lang po yan, no, ng mga nasa simbahan, no, ng mga kaparian o kung ng sino mang na may katungkulan sa simbahan. Obligasyon po natin yan lahat, lalong-lalo na po, no, again, we are one body. Kung kaya kapag isang parte ng ating katawan, no, ay may karamdaman, hindi po natin di ba, pinababayaan, ginagamot po natin at kahit anong paraan, no, ay ginagawa po natin ang lahat upang magamot at mapagaling. Kung kaya kung may isang miyembro ng ating community, no, ng simbahan na may sakit, no, again, very broad po pag sinabi nating may sakit, no, or gumagawa o namumuhay sa kasalanan, this is our responsibility na tulungan din po sila upang makabalik, no, sa Diyos, upang gumaling, no, sa kanilang karamdaman. Lahat po, ano, ay obligasyon natin. Kung kaya huwag po nating pabayaan ang bawat isa. Hindi lang po, no, sa paghubog ng ating sarili, sa ating spiritual, tayo din mismo, dahil tayo po ay nasa katungkulan na, tayo po ay may kaalaman na, tayo po ay nasa ministeryo na ng simbahan, then part po ng obligasyon natin ang tumulong din sa simbahan. This is not just the responsibility of the church, but also the responsibility of all of us, no, being baptized Catholic. So yan po mga kapatid, no? So talaga napakaganda po ng Ebanghelyo, mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. Kung kaya't tanay lahat po tayo ay makapag-reflect, lahat po tayo, no, ay makabasa din po nito upang nang sa gayon ay malaman din po natin ang mensahe ng Diyos, ang nais na sabihin ng Diyos sa pamamagitan po ng Ebanghelyo natin ngayon. Napakaganda po at ito po ay naghihikayat sa bawat isa na una, sa bawat desisyon na ating ginagawa, manalangin muna sa Diyos. Hayaan ng Diyos na gabayan tayo, hayaan ng Diyos na gawin, no, kung ano ang nararapat, no, sa mga desisyon na ating ginagawa. Hayaan ng Diyos na pangunahan tayo sa ating mga plano sa buhay. At of course, pangalawa, ang pagpili ng Diyos sa atin. Hindi lang po yan sa 12 apostoles. Pinili tayo ng Diyos upang tayo doon po mismo ay magpalaganap ng kanyang mensahe. Tayo doon po mismo ay again, no, maisagawa po ang nararapat, no? Bilang isang bininyagang Katoliko, bilang isang tunay na Kristiyano, tayo po ay bawat isa po sa atin ay may hamon, no? So kaya may challenge, no, sa pagpalaganap ng Ebanghelyo. So yan po mga kapatid, at talagang napakaganda po ng gospel natin ngayon. At ito nga po mga kapatid, kakarating lang po natin sa ating trabaho. At thanks God, no, at safe po tayo sa ating pag-travel. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood. Ayan, Sister Ami, maraming salamat po sa pag-send ng stars. Ayan, good morning Brad Dance, watching from Cebu City. God bless, Amping. Ayan, God bless din po sa inyo. Maraming salamat sa pag-send ng 50 stars. Brother Danilo Di Guzman, maraming salamat din po sa pag-send ng 10 stars. Malaking tulong po ito, no, sa ating page, sa pagpapanitili ng ating page, at of course, no, sa pag-provide din ng pangangailangan ng ating page. Maraming salamat po sa inyong mga tulong at suporta, sa mga panalangin din po ninyo, no, upang may pagpatuloy po natin ang mga gawain natin ito. Hello po sa inyo Brother J. Mar, yan, ipagpatuloy nyo po yan ang pagiging isang lay minister dyan po sa Masbate. Tayo din po ay lay minister, no, extraordinary minister, no, sa aming parokya. At siguro tayo rin po yung pinakabata doon. Natatawa nga po ako kasi again, no, lahat po sila ay tatay talaga, no, na gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin ng nararapat, lalong-lalo na, no, sa mga obligasyon natin bilang isang extraordinary minister. Ako, marami akong natutunan sa kanila, no, lalong-lalo na sa pagpapahalaga talaga ng ostya, di ba? Na every time makaharap mong ostya, bago ka dumampot, nako, mag-genuflect ka muna, magpakita ka muna ng respeto, no, bago ka
again, no, mag-distribute, no, ng ostya sa mga nagko-communion. Dapat again, no, i-present mo muna, no, i-present mo muna upang nang sa gayon ay makita nila that this is the body of Christ, no? At sa pagsasabi din na body of Christ, no, at pagsagot nila na amen, napaka-importante po 'yan, na maipakita sa mga kapatid natin sa ating kapwa Katoliko ang kahalagahan talaga ng ostya, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa ostya. Napakaganda po, at pagtulungan po natin, no, na maibalik talaga, no, ang pananaw, no, ang noong unang panahon na nagbibigay talaga ng matinding pagrespeto sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Eucharistia. Dahil ngayon po ay nawawala na po yan ng value, no, na para sa iba ay parang parte lamang ng ritual ng simbahan, na basta-basta na lamang sila pong tumatanggap. Kaya dapat ibalik talaga natin, no, ang katotohanan na yan ay tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat natin bigyan ng respeto, bigyan ng pagpapalaga, no, bigyan ng natatanging paggalang. Yan po mga kapatid. Maraming salamat, no, Brother J. Mar, sa iyong pagiging isang minister, no, sa inyong simbahan. Hello din po sa inyo, Brother Jose, Jonathan. God bless din po sa inyo. Sister Ami, maraming salamat din po sa inyo. Brother Verbal, good morning, brother. From Negros. Ayan, nako, established na po yung CFD sa inyo dyan because of again, no, Brother George. Maaari po kayong makipag join, no, sa inyong ministry dyan sa CFD sa Cebu, sa Bacolod. Nako po, sa Bacolod, no, talagang established na yan, at napakaganda po, at marami na po sa mga kapatid natin na nagkaka-interest na maging parte, no, ng soldiers ng ating simbahan sa pamamagitan po ng pagdepensa, no, sa ating mga doktrina. Hello din po sa inyo, Brother Jervin, watching from Cagayan de Oro, no, Brother June, God bless po sa inyo. Ayan, God bless po, Brother Jaymar, Brother Florenza, God bless din, Sister Florenza, God bless po sa inyo. Ayan, sabi ni Brother Jaymar, God bless, brother, take care. May our Almighty God guide you always. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin, at kailangan po talaga natin yan sa ating ministry, no, dahil alam naman po natin na lahat po tayo ay may mga challenges din na hinaharap sa buhay. Hello po sa inyo, Sister Monica, Sister Celeste, na Brother Rigo, no, ingat po sa biyahe, bro Dance. Hello po sa inyo, Sister Elizabeth, God bless po sa inyo. Brother Danilo, yan, hello po sa inyo. Sabi nga dito ni Brother Danilo, si Judas ay nakatakda na talaga para sa kasaysayan sa ating kaligtasan. Okay, tama po yan, no? Dahil again, lahat po na nangyayari sa mundo, no, ay may oras na inilalaan na mismo ang Diyos. Hello po sa inyo, Sister Elizabeth Rojas Walondi, no? Brother Angel Balagtas, mapagpalang oras din po sa inyo. Brother Manuel, God bless po sa inyo. Ayan, Brother Ray Agaton, Sister Virginia, good morning po sa inyo. Sa lahat po ng mga kapatid natin dito, Brother Aurelio, God bless din po sa inyo. Brother Salve Santiago, dapat po magsimula sa loob ng pamilya ang pagmumulat sa kahalagahan ng ostya. Tama po yan, no? Dahil mahihirapan po tayo, no, na mga again, no, sa ministry, no, sa community, na magturo po ng kahalagahan ng ostya kung yung mismong kanilang mga magulang ay hindi naman po nagpapakita ng pagpapahalaga sa ostya, hindi nga po nagsisimba, no? Kaya paano natin hubugin? Well, mahirapan nga po tayo, but in the grace of God, no, wala pong imposible. Kaya ipinapasa Diyos na lang po natin lahat. Importante po ang ating obligasyon na sabihin, ituro sa mga kapatid natin, no, ipakita kung anong nararapat at kung ano po ang katotohanan. At nasa Diyos na po yan, no, upang baguhin ang puso ng isang tao, no, sa importansya ng Eucharistia. Kung kaya, ako po, wag po tayong mabahala. Gawin lang po natin ang nararapat, ang ating obligasyon, no, bilang isang bininyagang Katoliko. Yan po mga kapatid. Ano po? Hello po sa inyo. Sabi nga dito ni Brother Jaymar, as po ako, mamayang gabi, brother, PM po ako sa inyo asking for help regarding po sa argument namin ng diakono ng INC. Okay, sige po, pagsikapan po natin na may sagot po yan. Sa ngayon kasi medyo busy pa po tayo, pasensya po at hindi po tayo nakakapag
upload na ng mga rebuttal video natin. Sa ngayon live stream lang ang magagawa natin dahil yan pong bakanting oras natin sa pagbabiyahe, pagpunta po dito sa eskwelahan, pagdating na naman sa bahay, then magsa-set up na naman po tayo ng live. Yan po talaga lang ang bakante natin dahil because sa trabaho lang po talaga yung magagawa natin, no? At sige lang po, pagsikapan po natin, no? Pagtulungan po natin na sagot yung mga argumento ng mga kapatid natin. Hello po sa inyo, Brother June, no? Good morning po, bro. I'm from St. Gabriel, Archangel Parish, Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. I'm also lay minister and part of the community Couples of Christ. Maganda po yan. Always watching you. God bless. Ayan, maraming salamat po kapatid, no, sa inyong suporta. So dito nga po ini-encourage nga po natin yan, no, na sana mag-participate po ang bawat isa. Kung hindi man po lay extraordinary minister, yes, Couples for Christ, pwede po kayong sumali, no, kahit anong organisasyon sa simbahan, no, pagtulungan po natin dahil diyan lamang po tayo nagke-create ng community, no, ng pagkakaisa. Kung kaya wag po nating ipasawalang bahala yan at kahit na yung mga anak natin, no, ay hikayatin po natin na sumali. Ako, natutuwa nga ako sa aming parish priest dahil talagang siya mismo yung nagtuturo sa mga bata, no, na bago sila humataw, no, sa pagiging isang altar server or pagiging choir ay hinuhubog muna sila ni Padre, no. So bihira lang po yung mga pare na naglalaan talaga ng oras, no, lalong-lalo na sa pagtuturo talaga kahit na hindi naman maramihan, no. 7 lang ito sila at every Saturday, no, every Saturday ata sila nagmi-meet. So napakaganda, no, na mahubog yung mga bata sa mga ganong paraan sa katuruan ng simbahan at nang sa gayon ay baka po makapag-produce pa, no, ng mga magpapari. So yan po talagang kailangan natin, pagtulungan po natin at napakaganda po, no, na mahubog ang mga kabataan at maging sa huli, no, maging alagad din mismo ng Diyos sa pamamagitan po ng pagiging isang pari. Hello po sa inyo, good morning din po Brother Aurelio Sibala, God bless po sa inyo. Ayan, yan, good morning din po. So yan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, no, at sana po may pagpatuloy po natin ang ating mga ginagawa. Kaya panalangin po ninyo ako na may pagpatuloy ang ating mga ginagawa at hindi po magkataka, no, sa paggawa po ng mga videos, no, sa social media. Kung ito man po ay nakakatulong, sana po ay tulungan nyo rin po ako, no, na lumago ito sa pamamagitan po ng pag-share, no, ng pag-like at pag-comment din, no, sa ating mga ginagawang videos. And also please subscribe din po ng ating YouTube channel. Tulungan nyo rin po ako na i-share po yung mga videos natin upang matulungan nyo rin po yung ating YouTube na mas lumago pa. So again, we are already 20,000 and hopefully, ako po, makapag-reach din po tayo kahit 100,000, no. Isang honor na magkaroon ng silver button. Well, isa rin po yan sa mga hinahangad, no, ng mga content creators. But then again, ang pinaka-intention talaga natin dito is to win the souls, no, na hikayat ang bawat kaluluwa, no, na bumalik sa ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba pang reward, wala nang iba pang magandang resulta na maaring makuha po natin sa mga taong nako-convert, sa mga taong naliliwanagan, no, sa mga ginagawa po nating content. Kaya pagtulungan po natin ang bawat isa, no, ipanalangin po natin ang bawat isa. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong suporta, sa mga nagpadala po ng stars. Maraming salamat po sa mga nag-subscriber ng ating Facebook page, no, and member ng ating YouTube channel. Maraming salamat po at sana po tulungan nyo rin po, no, ipagpatuloy nyo rin po ang pagtulong sa ating page upang nang sa gayon ay maipagpatuloy din natin ang mga ginagawa natin ito. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. God bless po sa ating lahat.